Masayang araw, mga ka-PL! O eto, mga kababayan, ang kakatuwang nangyari sa loob ng Senado. Mismo sa may plenary session, mga kababayan, nagkaroon po ng selfie. Kasama si SP Gatchalian at ang mga staff ng Senado, mga kababayan. Marami pong staff sa Senado. Yung iba, nag-hand sign ho sila. Katulad po nito. Yan. Yan ang mga kadalasang hand sign, di ba? Lalo na pagbabae. Japan, di ba? Walang Duterte kasi syempre bawal. Maraming kalaban sa Senado ang mga Duterte, mga kababayan. Pero, merong isang kamay na nahagip po ng kamera. Hindi po ganito ang ginagawa. Ibang hand sign po ang ginamit, mga kababayan. Maruming daliri. Alam niyo naman po siguro, ibig sabihin ng maruming daliri. Hindi ko na lamang po ipapakita dito at bawal po yan sa YouTube guidelines, mga kababayan. Basta alam nyo na yung maruming daliri, yung pinakyo, yan sa madaling salita. Okay pa sa pagka sinabi natin, wag lang nating ipapakita yung daliri natin dito at bawal yan. Pinakyo siya ng isa sa mga staff sa Senado, mga kababayan. Pero kayo na rin po ang sumilip mismo sa bidyong ito, mga kababayan, kung talagang pumakyo nga itong isa sa staff ng Senado. O ito po yung video, panoorin po natin. Pre. Pre. Di ba? Habang nag-i-enjoy si Gatchalian sa pagkikipag-selfie sa mga staff ng Senado, mga kababayan, hindi niya namalayan. Nalusutan siya ng isang daliring marumi. Parang hindi yata siya bet ng mga ilang staff ng Senado. Malay natin, baka staff yun ni Senator Amy. Di ba kahapon, lumapit si Gatchalian kay Amy, pero dinedma ni hindi nga nilingon, kundi lumingon papalayo sa muka ni Gatchalian si Amy Marcos. Baka staff ito ni Amy Marcos. Inutusan, pagka nagpa-selfie sa inyo, pakyuin mo nga yan. Ayan. Ano ho ba napansin nyo, mga kababayan? Kasi, ang napansin ko talagang iba yung hand sign, mga kababayan Iba yung hand sign na ginamit Maruming daliri talaga Hindi ginagalang yung bagong SP. Ba't isa lang? Sayang naman. Lahat na sana kayo. Pare-parehas ang hand sign na ginamit nyo para maramdaman ng bagong SP na yan na hindi siya katanggap-tanggap sa loob ng Senado. Unang-una, hindi naman talaga siya abogado, mga kababayan. No? Mas masarap kasi pakinggan o namnamin, ayan, ang isang SP na abogado.
may alam sa batas. Ano lang ba naman itong skills nitong mama na ito? Kung hahalongkatin natin ang background nitong si Gatchalian, businessman lang po ito sa Valenzuela. Ang pamilya nila, mga kababayan may mga factory lang hindi naman po ito nakapagtapos ng abogasya. SP Cayetano, yan. At kung sino-sino pang iba dyan na maging SP, bagay, lalo na si Marcoleta, may alam sa batas. O kita nyo to, ayaw yata ng mga staff ng Senado, kaya yan, nakatanggap po ng isang maruming daliri sa selfie, mga kababayan. Good luck, SP. Sana magustuhan ka ng mga staff ng Senado at hindi ka suwayin. Okay. Ito pa isang video, mga kababayan. Kalat na rin po ito ngayon sa social media. Si Junior, di ba, nagpunta po ng Russia, si Bangag, kasama yung kanyang mga alipores, katulad ni Auntie Claring at DFA secretary niya, mga kababayan. Natataranta. Palagay ko lang si Bangag, kasi kaharap niya po si Putin. Hindi niya na malaman kung anong gagawin niya. Lutang na po yung kanyang utak, mga kababayan. Paano niya maiintindihan ang mga sasabihin nitong sila Putin, gayong Russian, Russian sila. Kinakailangan gumamit ng earphone para automatic kung nagta-translate from sa salitang Russia papunta sa salitang English, gamit po itong earphone. Pero nagkalat na naman si Bangag. Mga kababayan, sa Russia, anak ka ng yawa ka talaga, Marcos. Kahit saan ka ilagay na bansa, lagi kang nagkakalat. Puro kahihiyan. Hindi mo ba alam itong mga gadget na nasa harapan mo? First time mo bang makagamit niyan? Sa palagay ko, mga kababayan, hindi naman siguro. Siguro sa bawat bansa na pinupuntahan niya, gumagamit siya nito. Pero bakit sa harap mismo ni Russian President Putin, mga kababayan, natataranta si Bangag, nalulutang, blanco. Ito yung video. Panoorin po natin. Mamaya na po tayo magbigay ng komento. Ito na. O napansin niyo yung tawa ni Putin, mga kababayan? Kaloko, ano? Pinagtatawanan si Bangag. Isip-isip ni Putin, anak ng yawa itong mama na ito. Marunong ba talaga ito gumamit ng gadget na ito? Bakit hindi niya alam na dapat kapag ka nasa banyagang bansa ka at hindi masyado gumagamit ng salitang Ingles, ang bansang yaon, katulad nitong Russia, merong gadget yan. Earphone na yan. Ilalagay mo na sa tenga mo, yung sasabihin ni Putin na Russian language, automatic ko pong nagiging English pagdating sa pandinig. No? Mga kababayan, natatawa na lang tuloy sa kanya si Putin. Isip-isip, ang tanga naman itong presidente na ito. Hindi alam. Tinuruan. Si Putin pa mo nagturo sa kanya, mga kababayan. Ang tanga nitong Auntie Claring na ito, kasama pati ang
sekretarya ng DFA, mga kababayan, hindi man lamang po nagturo sa bangag nilang presidente. Anak ka ng yawa. Si Putin pa talaga ang pinagturo ninyo. Nandyan si Claring. Claring, akala ko ba, kung ikaw pupunta sa langit, ang una mong bibit-bitin si bangag. O bakit? Simpleng pagturo, instruction lang sa presidente mo na isuot yung earphone, hindi mo magawa-gawa. Ang tanga mo rin no? Inuna mo sarili mo. Ikaw hindi nagmukhang tanga. Yung presidente mo nagmukhang tanga. Ba, mga kababayan, nagkalat na naman si Bangag. Kahit saan talaga ilagay itong mama na ito, kahit saang bansa mapunta itong mama na ito, kung hindi tumulo ang sipon, tanga. Matik yan. Pag pupunta ka sa ibang bansa at hindi kayo masyadong nagkakaintindihan sa salitang English dahil hindi gumagamit ng salitang English masyado, ang bansang Russia, mayroong mga gadget katulad nito. Bangag naman, wag mo nang dagdagan ang kahihiyan natin. Umayos ka naman kapag bibisita ka sa iba't ibang bansa. Grabe, wag kang babangag-bangag. Pwede ba itigil mo muna yung bisyo mo pagka nasa ibang bansa? Ayusin mo naman yung trabaho mo para hindi kahiya-hiya ang ating bansa. Ano sasabihin ng ibang lahi? Ito, posibleng napanood ito. Buong mundo po ito nakapanood malamang mga kababayan. Sa Russia na lang. Imposibleng hindi ito pinagkaguluhan nila ngayon. Ano sasabihin ng mga kababayan ni Putin? Ang tanga pala ng presidente ninyo sa Pilipinas. Kaya pala nalusutan ng mga kawatang politiko kasi tanga. Tapos pinadalhan lang siya ng maleta. Ayun. Di damay siya. Di ba? Tapos ginanahan, ayun, inutusan yung mga alagad niya. Sige, magnakaw pa kayo, dalhan nyo lang ako. Ba? Imposible hindi po tumunog. Sa buong mundo, mga kababayan, ang issue sa corruption sa ating bansa. Kaya ayan, ang turing sa kanya ni Putin, mga kababayan, alam mo yung grade 6 student na hindi alam paano gamitin itong mga gamit pang eskwela, kinakailangan pang ituro. Ito Crayola. Ito pantasa. Pagkatapos mong tasahan yung lapis sa pantasa, isaksak mo sa mata mo. Buti sana kung sinabi ni Putin yan. Di ba? Diyos ko naman, tumigil ka nga. Kakabisita sa kung saang bansa, kung hindi mo kayang itayo ang bandera nating mga Pilipino, kahiya-hiya ka. Ikaw ba'y natataranta dahil si Putin ang kaharap mo? Hindi mo kaalyadong bansa? Kaya ka ba natataranta, natatakot ka? Patunay, mga kababayan, eto yung mismong speech ni Junior Bangag habang kaharap si Putin. Pansinin po natin ang reaksyon ni Putin, mga kababayan, Ewan ko lang kung may makita kayong kagalakan sa mukha ni Putin habang nagsasalita si Bangag ni hindi nga siya makatingin ng diretso kay Putin sa hiya. Ito yung video, panoorin natin. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCTEC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as a one of the mutual priorities of both our countries. And that is why that B2B component at the sidelines of the GCTEC enabled Philippines and Russia to establish networks and to explore joint... Nagbabasa. Wala sa puso yung mga sinasabi niya.
Nagbabasa lang, mga kababayan. Iba talaga si Tatay Digong, ano? Minsan, dumalaw din si Tatay Digong sa Russia, mga kababayan. Pero, sinasaluduhan ng mga taga-Russia. Meron siyang kodigo pero hindi niya na ginagamit. Hindi niya na binabasa. Ay kung yung ano yung purpose niya sa pagbisita, yun ang mga sinasabi niya. Si Bangag, mga kababayan, nagbabasa. Wala sa puso ni hindi nga makatingin ng diretso kay Putin eh. Kukurap-kurap yung mata. Hindi professional tignan. Mas lalo na pag nagsalita na para siya nag-aalangan sa mga sasabihin niya kay Putin. Di malamang nangangatog ang tuhod o baka pinipisil ni pinipisil ni Putin yung yagballs nito habang nagsasalita. Ha? Parang natatakot siya kay Putin, mga kababayan eh. Di yumuko, titingin ng konti, kukurap-kurap yung mata, yuko ulit. Oh. Hindi siya makatingin ng diretso eh. Maaaring meron na itong mga narinig, mga kababayan, na naging usap-usapan sa bansang Russia na ang presidenteng dadalaw sa lugar nila ay magnanakaw di umano. Kaya ayan, hindi makaharap ng diretso kay Putin. Hiyang-hiya, mga kababayan. Dapat lang mahiya ka. Ang bansa mo, lubog na sa utang, pinaglalaruan pa ng mga kawatan ang kabanang bayan na wala ka man lamang nagawa. Wala kang naipakulong na mga totoong salarin sa flood control scam, kundi ang mga taong gusto lamang ninyong ipakulong, hindi ninyo kaalyado, yan lang ang ipinakukulong ninyo. Pero yung totoong pinangalanan ni Gutesa ng mga Marines, tahimik kayo. Di po ba, mga kababayan? O ito pa, itong tungkol naman po sa isang miyembro ng JIL, mga kababayan. Itong nagngangalang Cataleya di umano ito, na maalam na po sa JIL, mga kababayan. Tumiwalag na. Kamusta yung iba dyan na miyembro ng JIL? O ito, ang kumakalat ngayon sa social media, basahin ko po yung kanyang pamamaalam. Caption po sa kanyang post, mga kababayan. Paalam JIL. Nakakalungkot lang isipin na sa ganitong dahilan ko pala lilisanin ang church na ilang dekada ko din kasama. Mangyak-ngyak pa ho siya, mga kababayan. Yung mga emoji na umiiyak eh. I was baptized since 1999. Sa'yo, Joel, bahala na ang Diyos sa'yo. Ayan. Batid naman natin ano ang sinapit ni Judas. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Rimulya kaysa Jesus na dumipas sa'yo sa cross. Unti-unti nang kumakalas, mga kababayan, ang mga miyembro ng JIL dahil ikinahihiya na nila ang isa sa kanilang mga pastor na si Pastor Senator Joel Villanueva na lumipat po sa mga Maletagang. Ibang miyembro ng JIL, kamusta kayo? Naaatim nyo pa ba na manatili sa inyong kinaaanibang sekta? Gayong inyong isa sa mga hinahangaan, ginagalang na pastor na ngayon ay senador, sangkot di umano sa Maletagang. Kaya nyo bang atimin yan? Ha? Kung si Kristo nagpapako sa krus kahit na walang kasalanan. Kung totoong walang kasalanan si Joel Villanueva, mga kababayan, hayaan niya na ipakulong siya
At least alam ng sarili niya, alam ng Diyos na malinis siya. Lahat ng nasa mabuting gawa ay tutulungan pa rin naman ng Diyos. Dahil hindi man po papabaya ang Diyos, mga kababayan. Si Jinggoy, hinayaan niya makulong siya kasi alam niya malinis siya. Pero hindi po Lumipat si Joel sa Maleta Gang. Ibig sabihin lang niyan, mga miyembro ng JIL, hindi ko po kayo hinihikayat ha. Pero sa aming palagay lang po ito, maliwanag na meron siyang mga natanggap na maleta tulad ng sinabi ng mga dating sundalo. Di ba, mga kababayan? Bakit siya lumipat? Kung talagang malinis siya, bakit siya natakot na makulong siya? Malinis man kaya siya? Pagdating sa investigasyon niyan, lulutang din naman ng katotohanan na wala siyang kasalanan kung talagang wala siyang kasalanan. Kaso, lumipat ho siya sa Maleta Gang, mga kababayan. Maliwanag lamang po niya na alam niya sa sarili niya at meron siyang konsensya na minsan baka nakatanggap siya ng maleta. Kaya, mas pipiliin niya na lang mapahiya kaysa sa makulong. Miyembro ng JIL, nako, gamitin niyo po ang inyong pagka-Kristiyano. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.